Alright, mainit na balita mga kapatid at talagang pinag-uusapan to sa lahat ng social media platform at sa mga balita. Ito nga pagdalo ni dating Pangulong Duterte sa pagdinig sa Senado. At dito nga inamin niya mga tol, ayon dito sa report, na meron daw siyang death squad, no, ng mga gangster, no, ang miyembro at ilang direktiba sa drug war inihayag din mga tol. Panoorin natin to. No, panoorin natin tong balitang to at syempre ito may kinalaman sa ating bansa. Do ito naman ay mga pangyayari na sa nakaraan pero gusto pa rin nilang imbestigahan at mapapanagot kung sino ang dapat mapapanagot sa ayon sa kanilang paniniwala at mabigyan ng hustisya ang mga naghahanap ng hustisya na nagsasabing sila ay naging biktima lamang umano ng war on drugs na to mga tol, no? Ang report na to ay mula sa UNTV, no? At huwag mo kalimutan mag-subscribe dito sa channel na to mga kapatid, no? So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin. Magandang gabi, Asher. Tinukoy ba ni dating Pangulong Duterte kung sino-sino yung mga member ng death squad? At kinumpirma niya rin ba ang sinasabing reward system sa mga war on drugs? Jun, kinumpirma lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang umano'y mga death squad na niya ay mga gangster lang at hindi ito yung mga pulis na Oy, wag niyo nilalang ang gangster. Mga tol, hindi niyo alam kung ano pwedeng gawin ng mga yon, di ba? Wag niyo nilalang yan. No? Wag niyo nilalang yan. death squad na niya ay mga gangster lang at hindi ito yung mga pulis na dumalo dito sa pagdinig ng Senado kaugnay nga sa War on Drugs campaign. Itinanggi rin ng former president ang sinasabing reward system sa kampanya kontra illegal na droga. Ako, di makulong, di masamagulong. I can make the confession now if you want. Mr. Chair. Talagang niyayari ko. Pero wag mo naman mga pulis kawawa naman. Meron akong death squad. Death squad. Pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang gangster, utusan ko. Patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Assassin pala yun mga tol, no? Yun daw yung inuutusan niya. Patayin mo yan. Pag di mo pinatayan, patayin kita ngayon. Kumbaga, hindi siya police. Kasi hindi daw mga police, mga gangster. Ibig sabihin, mga tol, hindi alagad ng batas, pero inuutusan niyang magligpit. Ano nga yun, no? Kumbaga, alam mo yung mga gun for hire, mga ganon. Matindi, mga tol. Tinawag din ng dating Pangulong Duterte na death squad ang ilang matataas na opisyal ng Philippine National Police o PNP na nasa ilalim niya noon. Kabilang na ang nooy PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa. Ngunit nilinaw nito na ito ay sa konteksto lang na bahagi ng kanilang tungkulin kaugnay ng paglaban sa mga kriminal. Paliwanag pa ng former president, hindi siya magpapatawad lalo pa para sa mga biktima ng mga bata at babaeng inaabuso, partikular na ang mga ginagahasa at mga pinapatay. Ibig sabihin hindi siya magpapatawad o hindi siya hihingi ng tawad, parang ganun ba? Nagkakaroon naman ng bahagyang girian sa palitan ng usapin sa pagitan ni dating Pangulong Duterte at Senador Risa Ontiveros. Ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban. Yes. Para mapatay, para Yes. masabing nanlaban. Correct. Correct. Para Ito sa very ma-minimize. incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, Yes. I may say as a It's not civilian, sa professional police. Okay. Sige. Ito yung narinig natin. Ine-encourage, sabing gano'n ni Senator Risa, sinabi daw ni President Duterte, which is correct naman daw, inamin din naman ni President Duterte, na ine-encourage niya, ibig sabihin, parang pinapalakas niya yung loob ng mga pulis na i-encourage din. Naiintindihan nyo na yung meaning nun. I-encourage din yung mga kriminal na lumaban kayo.
no? Para kung sakasakaling lumaban nga, nanlaban. So pwede na nilang patumbahin, mga tol, no? So, syempre kung titignan mo by the book, wag mo nang gawin 'yon para kumbaga hindi ka na rin malagay sa alanganin kasi malalagay ka rin sa alanganin eh. Tapos at the same time, yung mga pulis na trigger happy, hindi man lahat, 'di ba? May trigger happy na mga pulis, is meron na silang dahilan para itumba yung mga ano na 'yon, yung mga suspect. Syempre by the book, mga tol, parang hindi naman talaga maganda 'yon kasi kumbaga prinovoke mo na lumaban kaya mo itinumba. Pero kung titingnan mo sa paningin ng mga tao, yung mga masasama kasi loob, 'di ba may paniniwala sila at may batas sa mga pulis, 'di ba? May rules sa mga pulis. Pag nakataas na kamay niyan at hindi na lumalaban, hindi mo na pwedeng barilin 'yan. 'Di ba? Kasi makakasuhan ka na noon. Kaya ang ginagawa nila, encourage mo na para lumaban, para may dahilan ka na para lumaban. Kasi ganito, yung ibang mga kriminal, dahil nga alam na nila yung rules ng mga pulis, tataas lang ng kamay yan. Hindi mo na ako pwedeng baralin, nakataas na kamay ko. 'Di ba? Mamaya-maya lalaya din ako. Parang alam mo yung mga napapanood natin sa pelikula, 'di ba? Tataas lang nila kamay nila, hindi mo na ako pwedeng barilin. Nakataas na kamay ko, hulihin mo na ako. Tapos kapag nakulong, 'di ba? Makakalaya. Balik na naman sila sa dati nilang gawain, mga tol. Kaya hindi natatapos ang cycle. 'Di ba? 'Yun na naman ang gagawin nila kasi nakulong sila, babalik, kukulong ulit 'yan, tas babalik, kukulong ulit, babalik. So ang ginagawa nila, para sinasabi ni Pangulong Duterte dito, ni dating Pangulong Duterte, iligpit mo na. Pero para hindi ka lumalabag sa batas, kailangan manlaban muna yan bago mo mailigpit. Kasi pag hindi nanlaban yan at iniligpit mo yon, meron na tayong human rights violation. Pero kapag lumaban yan, nanlaban, pwede mo nang terahin yan, di at least wala nang babalik ulit kasi tumba na eh. Nagigets ninyo mga kapatid, by the book syempre mali. Pero doon sa kanyang pamamaraan, talaga mababawasan nga naman talaga ang kriminal nun at marami pang mga kriminal lang masasabing matatakot dahil eto pala yung pamamaraan ngayon ng mga kapulisan. Yari tayo dyan, di ba? Ano sa tingin ninyo? Comment kayo sa baba. It depends on, Mr. Chair. ano na natin yan, ma'am. That's your view, that, ma'am. It's not my view only, Mr. Chair. Thank you for putting it on the record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, Yan salamat ang totoo tayo, Mr. dyan. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never Totoo had po, a Mr. chance Chair. to... Di ka naging mayor, di ka naging prosecutor, di ka naging presidente. Parang ganun ang datingan, mga tol. Pero kung ikaw tatanungin, ikaw tatanungin bilang isang mamamayang Pilipino, saan ka? Dun sa by the book o doon sa pamamaraan ni ex-president? solve the problem of a community. Pinabulaanan rin ng ex-president ang mga aligasyon ni dating Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO General Manager at retired Police Colonel Royina Garma kaugnay sa reward system. What would be the point of asking for a special person? Hanggang ngayon, sir, hindi ko nga mafatong. So sabi ko, well, I don't know, but it's a lie. Or making up stories. I don't know what she's driving at o ano ang gusto niyang motibo. Ipalabas sa at the end of the story. Hamon ng dating Pangulo, kasuhan na lang siya sa korte kung mayroon silang mga ebidensya. Kung lahat man ito, kung totoo, palayan niyo ako ng kaso. May korte. At sinasabi ninyo na bakit ninyo nalaman na matay, na ganun-ganun. So, ibig sabihin may witnesses kayo. O, file the case in court or file the cases in court.
June, inaasahan ni Senate Blue Ribbon Committee Subcommittee Chairperson Senador Aquilino Coco Pimentel III na aabot lang ng hanggang alas 4 itong pagdinig ng Senado kaugnay nga sa kampanya kontra illegal na droga sa bansa. Ngunit umabot to ng hanggang alas 6 nga ngayong gabi at umaabot yan ng 8 oras. Kanina ay saglit naman nating nakapanayam habang papalabas si dating Pangulong Rodrigo Duterte at sinabi nito na maaaring ito na nga yung huli niyang pagpunta dito sa Senado at hindi na siya makababalik pa. Actually, sobrang habang oras nun. At, para sa akin mga tol, no? Napakalaking pagsasayang sa oras yan mga tol. Kasi unang-una dapat ito talaga dinidinig sa korte. Kasi ito mga pagdinig na to mga tol, di ba? Hindi rin naman dito mahahatulan yung mga dapat hatulan. Well, malalaman ng taong bayan, syempre, malalaman ng taong bayan. Pero 'di ba, ang dapat tutukan ngayon is yung mga problema na kinakaharap ngayon. Yung mga nakaraang problema, mga tol, na wala na rin naman tayong magagawa dyan, di na natin mababago kung ano man na nangyari at gusto na lang natin panagutin yung mga dapat managot, nasa tamang lugar dapat yan, di ba? Korte na lang. Kasi dito mga tol, gumagastos ng pera ng taong bayan yan. Yung mga ganyang pagdinig, di ba? Gumagastos talaga ng pera ng taong bayan yan, mga tol. Mga pagkain, lahat mga tol. Tapos bilang ganito, sasabihin ni Duterte, kung talagang meron kayong reklamo at meron kayong mga ebidensya at meron kayong reklamo, magsampa kayo sa korte. At sinabi niya na nga na ito na yung huling beses na a-attend siya at hindi na siya babalik ulit. So parang ano nangyari? O di ba? Baliwala mga tol. O alam nyo ba kung magkano nagastos dyan? Malamang magugulat kayo kung magkano nagastos dito sa pagdinig na to. Pero di ba dapat sa korte na lang talaga dinidinig yan mga tol? Di ba? Doon na lang tayo makabalita sa korte. At least doon, ayun talaga yung tamong proseso eh. Ayun ay para sa akin lang naman mga tol. Dapat ang tutukan dito, yung paggawa ng batas, yung pondohan, kung ano yung dapat pondohan na kailangan ng ating gobyerno, di ba? Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, June. Isang punto lang, Asher, kanina may revelation si Colonel Grijaldo na sinasabi niya umano na siya ay pinatawag ng dalawang kongresista, si Congressman Avante at Congressman Fernandez, sa isang kwarto nung nakaraang pagdinig sa Kamara ng House Quadruple Committee na sinasabi na parang kino-coach siya sa kanyang sasabihin para mag-collaborate o corroborate doon sa sinasabi naman ni Colonel Rowena Garma. Paano ba ito, Asher? Yes, pakiulit ang tanong, June. Anyway mga kapatid, panoorin nyo na lang yung balita mga tol dito sa UNTV. Nakalagay naman na po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganitong klaseng reaction video sa mga matitinding issue ngayon mga tol, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell. Huwag mong kalimutan mga tol. At maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.